Sa isang masayang barangay na puno ng kulay at halakhakan ng mga bata, nakatira si Bida, isang batang simple lang pero laging may dalang saya. Araw-araw, matapos ang klase at assignments, tumatakbo siya palabas ng bahay, dala ang kanyang tsinelas at malaking ngiti. Para kay Bida, ang pinakamagandang parte ng araw ay ang oras ng laro kasama ang barkada. Mayroon siyang barkadang hindi mapaghihiwalay. Sina Lala na mahilig magpatawa, Kiko na laging may dalang bola, at Timo na tahimik pero mabait. Tuwing hapon nagtipipon sila sa bukuran para maglaro ng patintero, tumbang preso at minsan bahay-bahayan. Tawanan dito, takbuhan doon, punong-puno ng saya ang bawat araw. Isang araw, may napansin si Bida, may isang batang nakaupo lang sa gilid ng bakuran. Si Timo pala iyon, bagong lipat sa lugar. Tahimik lang siya at hawak ang kanyang bag. Parang gustong sumali, pero nahihiya. Napansin ito ni Bida at agad siyang lumapit. "Hi, gusto mo bang makipaglaro?" tanong ni Bida habang inaabot ang kamay niya. Nagulat si Timo pero unti-unti siyang ngumiti. Tumango siya at sumama sa grupo. Sa unang laro, tahimik lang siya. Pero habang tumatagal, nagsisimula na rin siyang tumawa at tumakbo kasama ang iba. Maya-maya, si Timo na pala ang pinakamabilis tumakbo. Naghiyawan ng barkada habang hinahabol siya. "Ang galing mo pala!" sigaw ni Lala. Doon na pagtanto ni Timo na may lugar pala siya sa barkada at mas masaya kapag may mga kaibigang tulatanggap sa'yo. Pero hindi palaging panalo si Bida. Isang beses natalo siya sa laro at nadapa pa. Napayuko siya at muntik na umiyak. Lumapit agad ang barkada at tinulungan siyang tumayo. "Okay lang yan, Bida," sabi ni Kiko. "Next game ulit." Ngumiti si Bida at tumango. Doon niya naintindihan na hindi pala kailangang laging siya ang bida sa laro. Mas mahalaga pala ang may kasama kang tumatawa, umaalalay, at nagmamalasakit sa'yo, panalo man o talo. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay silang umuwi. Habang naglalakad, nagkukwentuhan sila tungkol sa laro at sa mga plano nila bukas. Pagod man ang katawan, busog naman ang puso nila sa saya at pagkakaibigan. Bago maghiwalay, sabay-sabay silang nagsabi, "Bukas ulit." At doon natutunan ni Bida na ang tunay na bida ay hindi yung laging panalo, kundi yung marunong magbahagi at magmahal bilang kaibigan.